Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga ito, natuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagtupad. May isang bagay na napakadaling sabihin ngunit napakahirap gawin, ang tumupad. Madaling mangako, madaling magsabi ng oo, madaling gumawa ng plano, madaling mangarap. Ngunit ibang usapan kapag panahon na ng pagsasakatuparan. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa mga pangakong hindi naman natutupad. Maraming mga pagkakaibigan ang nasasaktan dahil sa mga salitang hindi pinaninindigan. Maraming tao ang nawawala ng tiwala dahil sa mga pangakong napapako. At marahil, kung may isang bagay na pinakagusto nating makita sa isang tao, ito ay ang pagiging tapat sa kanyang mga salita. Kapag sinabi niyang gagawin niya, ginagawa niya. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Kapag nagmahal siya, nananatili siya. At kung ito ang hinahanap natin sa tao, higit na makikita natin ito sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na tumutupad. Iyan ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang pagtupad ng Diyos, ang pagdadala ng Diyos sa kaganapan ng kanyang mga pangako. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa kundi upang tupdin, upang dalhin sa kaganapan. At napakahalaga po ng mga salitang iyon ng Panginoon. Yung pagtupad, pagsasaganap. Sa buong kasaysayan ng kaligtasan, paulit-ulit nang nangako ang Diyos sa kanyang bayan. Nangako siya kay Abraham ng isang dakilang bayan. Nangako siya kay Moises ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nangako siya sa pamamagitan ng mga propeta ng isang tagapagligtas. At sa pagdating ni Jesus, ipinakita ng Diyos na hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga pangako. Si Jesus ang katuparan ng lahat. Ang ipinangakong Mesiyas, ang inaasahang hari, ang lingkod na magdurusa, ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Lahat ng ito ay nagkaroon ng kaganapan kay Jesus. Sa kanya natupad ang dakilang plano ng Diyos. Napakaganda nito dahil ipinapaalala nito na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga napapako na pangako. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Kahit minsan matagal, kahit minsan hindi ayon sa ating timetable, kahit minsan hindi ayon sa ating expectations o mga inaasahan, pero ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Palaging tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At kung magiging tapat tayo sa ating sarili, marami sa atin ang mga nahihirapang maghintay. Iba kasi yung timetable natin sa timetable ng Diyos. Kapag nagdarasal tayo, gusto natin agad-agad ang sagot. Kapag may problema tayo, gusto natin agad-agad may solusyon. Kapag may pangarap tayo, gusto natin agad-agad matutupad.
Pero ang Diyos ay hindi nagtatrabaho ayon sa ating relo. Hindi ayon sa ating orasan. May sarili siyang oras. At ang kanyang oras ay laging tama. Marahil may mga dasal tayo na matagal nang hinihintay ang kasagutan. May mga pangarap na tila hindi pa natutupad hanggang ngayon. May mga pangakong tila malayo pa at hindi pa natin natatanaw. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin. Ang Diyos ay Diyos na marunong tumupad sa kanyang pangako. Hindi man agad, ngunit tiyak. At dito pa natin mas maunawaan ang sinabi ni Jesus. Hindi niya winasak ang kautusan. Tinupad niya ito. Ibig sabihin, hindi sapat ang basta pagsunod sa letra ng kautusan. Gusto ng Diyos, gusto ni Jesus na maabot natin ang puso, ang kaibuturan ng batas. Dahil maraming tao ang sumusunod sa batas, ngunit wala namang pagmamahal. Nagsisimba, ngunit mapanghusga naman ng kapwa. Nagdarasal, ngunit masyado namang mapagmataas. Tumutupad sa mga ritual, ngunit wala namang malasakit sa kapwa. At iyon yung gustong baguhin ni Jesus. Hindi lamang ang kilos, kundi ang puso. Dahil ang tunay na kabanalan ay hindi tungkol sa panglabas na pagsunod. Ito ay tungkol sa pangloob, sa pagmamahal. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka sumusunod dahil natatakot ka lang. Sumusunod ka dahil mahal mo siya. Sumusunod ka dahil nagmamahal ka. Katulad ng isang anak, hindi niya inaalagaan ang kanyang magulang dahil obligado lang siya. Ginagawa niya ito dahil mahal niya ang magulang niya. At ganoon din naman ang mga magulang. Pinaglilingkuran ng anak dahil mahal niya. Ganoon din ang nais ni Jesus. Hindi mga tagasunod na sumusunod dahil sa takot, sa impyerno, kaparusahan, kundi mga alagad na sumusunod dahil sa pag-ibig. At dito pumapasok yung pinakamagandang naisabihin ng Ebanghelyo at ipakita sa ating lahat. Habang iniisip natin na ang salitang pagtupad ay tungkol lamang sa Diyos, unti-unti nating napagtatanto na ito rin pala ay paanyaya para sa atin. Hindi lamang ang Diyos ang dapat tumupad sa kanyang mga pangako. Tayo rin ay dapat marunong at matutong tumupad sa pangako. Dahil sa binyag, may pangako tayong ginawa. Pangako na tatalikuran ang kasalanan. Tatalikuran si Satanas. Pangakong sumunod kay Kristo. Pangakong mamuhay bilang anak ng Diyos. May pangako tayong sinumpaan nung tayo binyagan. At araw-araw tinatanong tayo ng Panginoon, tinutupad mo pa ba ang pangakong yon? Kapag walang nakakakita, tapat ka pa rin ba sa pangako mo? Kapag mahirap, sumusunod ka pa rin ba? Kapag may tukso, pinipili mo pa rin ba ang tama, ang mabuti, ang Diyos? Dahil ang tunay na pananampalataya hindi nasusukat sa dami ng ating alam. Susukat ang pananampalataya sa katapatan ng ating pagtugon, ng ating puso. At marahil ito yung paanyaya ng Diyos sa atin ngayong lahat. Sa atin ngayon, no? Maging tao, maging ikaw, maging ako, maging tayo na marunong tumupad sa ating pangako. Tumutupad sa salita, tumutupad sa ating mga pangako, sa ating misyon, tumutupad sa pagmamahal. Dahil sa mundo na puno ng mga pangakong napapako, napakaganda ng isang taong marunong tumupad sa kanyang pangako. Hindi lang tayo ang naghihintay ng katuparan, tayo rin dapat marunong tumupad. At habang natututo tayong tumupad, lalo nating nasasalamin ang Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako. Kaya ngayong panahon ito, no, tandaan natin yung salitang pagtupad.
tayo ay dapat marunong ding tumupad. Hindi lang ang Diyos. At hindi lang gusto nating ang Diyos ang marunong tumupad, tayo rin. Dahil ang Diyos ay Diyos na ng katuparan ng kanyang mga pangako. At ang tunay na alagad ay taong tumutugon sa kanyang katapatan sa pamamagitan ng isang buhay na tapat ding tumutupad. Tayong dapat marunong ding tumupad sa pangako natin. Mga kapatid, meron bang pangako tayo sa Diyos, sa ating pamilya o sa ating sarili na kailangan nating muling balikan at tapat na tuparin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat dahil ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Turuan mo kaming maging tapat din sa aming salita, sa aming bukasyon at sa aming pananampalataya. Kapag kami ay nanghihina, palakasin mo kami. Kapag kami ay natutuksong sumuko, paalalahanan mo kaming ikaw ay Diyos na tumutupad. Naway maging buhay kaming patotoo ng iyong katapatan. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.